And I pray, Lord, for all those people, Lord, na infected, Panginoon, ngayon ng COVID-19, na mabuksan ang puso't isipan nila na ang tunay na buhay ay nagmumula sa iyo at ang tunay na dahilan, kahulugan ng buhay, ikaw ang nagbibigay. Lord, I pray that both things, Lord, will not only be seen, O God, but also they live according to it. In Jesus' mighty name, amen and amen. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. Praise God and praise God for today. Mga kapatid, hallelujah. So, maraming excited sa atin. Naku, mukhang may ginagawa ang Panginoon. Matagal na po may ginagawa ang Diyos. Tayo lamang minsan ang hindi attentive sa Kanyang plano. We are too busy sa mundong ito. Masyado tayong occupied ng ating trabaho. Na tunay nga, hindi natin nare-realize na moment by moment, seconds by seconds, minute by minute, day by day, hours and hours, no? Day by day, year by year, may ginagawa ang Diyos para sa kabutihan ng lahat. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. We are now on chapter 3 of Ephesians, brothers and sisters. Sabi nga, give God your full attention. Ha? Nalulungkot tayo na minsan, kinakailangan pa tayong magkasakit para ma-realize natin ang kabutihan ng ating Diyos. No? Niisip natin walang may sakit na kawawa naman yung mga may sakit. Kawawa naman yung may problema. Kawawa naman yung mga taong merong kinakaharap ngayon. Sa totoo lang kapatid, mas kawawa yung mga tao na hindi nila alam kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay nila. No, hindi tayo nilikha ng Diyos para mamatay sa sakit o para magdanas ng hirap. Marami nagsasabi mga Kristiyano, puro problema. Kapatid, ito sinasabi ko sa iyo, ang hirap ng buhay ay nandito sa mundo, pero ang ginhawa ay nasa langit. Ang nakakalungkot yung mga tao na nagpasasa dito sa mundong ito, in-enjoy yung ganda ng mundo, in-enjoy yung mga material na bagay sa mundong ito. Pero kapatid, they have the world. The problem is they lost their God. Kaya pagdating na oras, mawawala sila sa mundo. Mas mabuti pa na dumanas tayo ng matinding pagsubok ng trials and suffering dito sa mundo. Tapos ang kapalit naman nito ay buhay na walang hanggan doon sa langit. Buhay na walang hirap, buhay na walang sakit, buhay na walang pagluha. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Amen. Come on, hallelujah. Let us trust the Lord. Magtitiwala ako sa Diyos sa paraan na nais niya. Okay? Lagay nyo nga po diyan sa inyong comment section, magtitiwala ako sa Diyos sa pamamaraan na nais niya. Kaya yun ay mahirap, kaya yun ay patayo, kaya yun ay pahiga o paggapang, I will trust God because He knows what He is doing. Amen? Purihin ang Panginoon. Ephesians chapter 3 verse 1, dahil dito, ako si Pablo, ang nabilanggo ni Kristo Jesus, alang-alang sa inyong mga hentil, ay dumadalangin sa Diyos. Napakaganda ng opening verse ni Pablo. Ako si Pablo. I never forget this. Sabi dito, bilanggo ni Kristo Jesus. Tandaan nyo, ang Epeso ay isa sa tinatawag nating prison epistle. Ibig sabihin, ito yung isa sa mga sulat, aklat na sinulat ni Pablo nung siya ay nakakulong. Imagine, instead of focusing on the hardship, no, yung pain, yung hirap ng kanyang buhay sa bilangguan, he is focused on his purpose. Focus sa kanyang message. No? Na tunay nga kahit nakakulong siya, pinapahayag pa rin niya ang mabuting balita. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Ang pinaka-the best at effective strategy to win soul is to become the message, become the scripture that people will read through our lives. Yung ating buhay mismo, is that biblical?
Is that Christ-centered? Okay? So, sabi dito ni Pablo, bilanggo ni Kristo. Lahat ng kanyang kinakarap, lahat ng kanyang dinaranas ay bunga ng kanyang paglilingkod. Sabi nga ng 2 Timothy 1:8, kaya't huwag mo ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang sabi dito, huwag mong ikahihiya. Kapatid, ang pagpapatotoo patungkol sa Panginoon o ang bunga ng ating paglilingkod sa Diyos. Whether you are inside the jail or you are inside your house or you are bedridden, no? Sikapin mo na sa anumang sitwasyon, ibahagi mo ang patotoo ng mabuting balita. Amen po ba? Sapagkat tunay nga mga kapatid, the only reason why we are still living here in this world. Sabi ko nga nung Sunday, no? Hanggat may buhay, hanggat may lakas, kahit malabo ang mata, kahit mahina ang tuhod, kapag ikaw ay may araw pa para mabuhay, gamitin mo ito faithfully for the glory of God. Huwag niyo pong hintayin ang inyong kamatayan. God is still giving you life today. God is still giving you strength today. God is giving you healing today for the purpose that you can fulfill and finish. Lord, matapos mo yung layunin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya nga sabi dito, marahil naman nabalitanan yung dahil sa kagandang loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. He knows His purpose. Hindi siya distracted ng prison. Hindi siya distracted ng persecution. Hindi siya distracted ng physical infirmities. Ibig sabihin yung sakit na nararanasan niya sa katawan niya. Pinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala tulad ng nabanggit ko na sa dakong una. No, ang tinutukoy na dakong una ay sinulat niya. Sabi niya, ito yung unang bahagi ng Efeso chapter 1 verse 9. Upang lubos nating maunawaan ng kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Ang sabi dito, anong lihim na ito? Pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Darating ang panahon na tayo ay magsasama-sama. Marami excited makakita ng angel, pero mas excited akong makita ang Panginoon. Marami ngayong religion ang nakikinig sa angel. Kapatid, in this message today, you will learn na hindi pinagkatiwala ng Diyos ang mabuting balita sa mga anghel. Pinagkatiwala niya ito sa kanyang mga lingkod. Amen. Hallelujah. Naintindihan niyo po mga kapatid. We are asking, minsan may mga taong dumadalangin sa anghel na iligtas sila. Angels are, servant in heaven. Ito yung mga angel, itong mga angel na ito yung inuutusan ng Diyos na gawin yung kalooban niya sa lupa. Ito yung inuutusan niya na protektahan ka. Still, these are messengers. These are servant of God. Ang tunay na nagligtas sa iyo ay ang Diyos. Ang tunay na magliligtas sa atin ay ang Panginoon. Kaya kapatid, hindi sa pangalan ng anghel, kundi sa pangalan ni Kristo. Okay? Pasintabi po sa mga pangalan angel dyan na hindi po ako galit sa inyo. Ang ibig ko lang sabihin, kilalanin niyo ang tunay na tagapagligtas, ang ating Panginoon. Ephesians chapter 3 verse 4. At habang binabasa niyo ito, malalaman niyong naunawaan ko ang hiwagang tungkol kay Kristo. Naintindihan niyo ba yon? Alam niyo ba yung mensahe? 3:5. Ang hiwagang ito ay pinaalam sa mga tao ng mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. Not even the angels know these messages. Not even the angels understand the word of God. Walang nakakaalam sa kanila. Walang ginamit ng Panginoon, kaya yung ibang relihiyon na naitayo dahil sa mga anghel. Dahil inutusan ng Diyos gumawa ng katuruan, gumawa ng aklat na babasahin. Kapatid, hindi sa angel ang kaligtasan, kay Kristo lang. Verse 6, at ito ang lihim, sa pamagitan ng mabuting balita, ulitin ko, ang mga hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi
sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, when you accepted the Lord, you become part of the body of God, which is the church. And then the purpose of the church is to do the will of God, to share the gospel of salvation to all. Yun po ang purpose ng church. Hindi para makinig lamang sapagkat ang taong nakikinig at hindi sinasagawa ang kanyang mga naririnig ay parang isang taong tumingin sa salamin, tinignan niya mabuti sa sarili niya at pagkatapos umalis na walang ginagawa. Hallelujah. Verse 7, sa kagandang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakamahamak sa mga inirang ng Diyos, gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito. Ipahahayag sa mga hentil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo. What is the mystery? The mystery is to bring people to Christ so that in the high time, in the day that God, hallelujah, planned, yung araw na yon ay magkakaisa ang lahat na nasa langit at dito sa lupa. Some religion are saying, kapatid, walang hindi maliligtas. Lahat maliligtas. Sa katotohanan naman yan eh. Yun naman ang gusto ng Diyos. Walang makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Pero merong hindi tinukoy doon. At anong hindi tinukoy doon? Ikaw. No? Tandaan nyo, ang biyaya ng Diyos sa atin, binigay niya. God save you and use your life for His glory. To bring glory to the Lord at the same time to do good. And the best good you can share to other people is not sharing food alone or giving encouragement alone. Give them Jesus. And Jesus is more than enough on their daily needs. So sabi nga, wag mong bigyan ng tinapay ng ang mahirap, turuan mo silang gumawa ng tinapay. Yun daw ang tamang prinsipyo. So right now, hallelujah, pag umasa sa iyo ang tao sa binibigay mo, kapatid, mangangailangan pa rin sila in the future. But when you introduce Christ in their lives, not only there will be provision, but there will also be protection. And then, hallelujah, ang pinakamaganda sa lahat ay mayroon tinatawag nating adoption, that they become children of God. Mga kapatid, ito yung sinasabi ni Paul, akong pinakahamak. Ito yung sinasabi natin nung Sunday about purpose. That our life, without knowing God's purpose, kapag hindi mo alam ang purpose mo, layunin mo sa buhay mo, ang dahilan ng Diyos sa paglikha sa iyo, ang mangyayari sa iyo, you might misuse your life. You might abuse your life, and then you turn your life useless. Grabe, no? Yan po yung ginawa ni Pablo. Just to understand this misuse, abuse, useless. Tingnan natin to sa buhay ni Pablo. Sabi ito yung tinatawag nating Damascus experience, wherein the turning point of the life of Paul. Sabi ng Acts chapter 9 verse 1, samantala, masidhi ang pagnanais si Saulo na usigin, ito si Pablo, at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote. Ito ang unang gawain ni Pablo. Ang layunin niya ay usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Do you know that? Kaya lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sino mang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. He is on his way to kill, to persecute Christians. Ito ang Pablo dati na hindi pa niya kilala ang Panginoon. Baka ganyan ka rin, kapatid.
Ganyan ang buhay ng Kristiyano na hindi sinusunod ang kalooban ng Panginoon. Instead of sharing the hope, tunay nga, pinababayaan natin ang ibang tao na mapahamak. Verse 3, naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. So, na-experience niya biglang sumikat ng mas maliwanag kaysa sa dati ang kalangitan. And then sa verse 4, ano pat nasubasob siya, nahulog siya, napaluhod siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Hallelujah. Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya, ako'y si Jesus, ang iyong inuusig, tugon sa kanya. The Damascus experience is the moment that Paul realized his God, his Savior, Jesus Christ. Hindi ito yung nalaman niya yung kanyang relihiyon, kundi nalaman niya yung kanyang Panginoon. Pagmamalaki mo, Christian ka, ikaw ay ligtas ayon sa pangako ng Diyos. Kapatid, kaya nga tayo naligtas dahil kay Kristo. Dapat ang makilala natin ay si Kristo. Kaya nga, yung kanyang layunin na usigin, patayin ang mga Kristiyano ay biglang itinuwid ng Diyos. Ang Damascus experience is a supernatural experience to get our attention, to open our eyes and realize why God saved us and learn who is our true God. Sana po ito'y maranasan nyo ngayon. Sana ito ay ma-realize nyo ngayon. Is your life centered on God's purpose? Are you on the side of God? Ikaw ba'y nasa panig ng Diyos? Almost 29,000 people, Filipino, died because of COVID-19. Recorded. Sa totoo lang, baka hindi lang 30,000 ang namatay sa COVID. But I tell you, brothers and sisters, hindi ba nasasaktan o nalulungkot ang Diyos sa pagkawala ng mga taong ito, lalo na hindi nila alam ang katotohanan na dapat binabahagi mo, binabahagi ko sa buhay natin. Kaya itinuwid ni Lord, kaya hindi niya papaybayaan tayo na mapahamak. He constantly teach us. And I pray that today, God will open your heart and mind to the truth. Ephesians 3:9, at ipaliwanag sa lahat kung paano isagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos sa lumikha ng lahat ng bagay. Sabi nga ni Paul, I am the worst of all. Siya ang pinakamasama. Siya ang pinakaaba. Because si Pedro, hindi naman niya katulad, no? Si Juan, hindi niya katulad. But I tell you, nakita niyo ang turning point from being an enemy of God into a friend of God, into a slave of God, a servant of God. Kaya nga sabi nga, napakapalad ni Pablo sapagkat sa kabila ng kanyang kasamaang ginawa noon, pinakita naman ng Diyos ang kabutihang loob sa buhay niya, that God used him to the Gentile ministry. Siya ang nagdala ng mabuting balita, ginamit ng Diyos para ihayag ang mabuting balita sa mga bansa, sa mga lugar na hindi Israelita o hindi mga Hudyo. Sabi nga natin, isa siya sa tinatawag nating international missionary evangelist. Verse 10, upang sa pamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga maikapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahayag sa iba't ibang paraan. Verse 11, alinsunod to sa walang hanggang panukala na sinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen.
Excuse me po. Hallelujah. Kilala mo ba ang Panginoon Jesucristo? Alam mo ba ang kaya niyang gawin sa buhay mo? And right now, God is speaking to you. Nangungusap ang Panginoon sa inyo. Ginamit niya si Pablo na isang masamang tao, mamamatay tao, manguusig ng mga lingkod ng Diyos para ma-realize ng tao ang kabutihang loob ng Diyos, ang kagandang loob ng Diyos na hindi niya iniisip ang ating gawa. Ang iniisip niya ay ang kaligtasan ng ating lahat. Hallelujah. Sa oras na ito, mga kapatid, every time we understand this message of God, of the gospel, ang mabuting balita, alam mo bang marirealize mo na mabuti ang Diyos, mabagin ang Diyos, at ang kabutihan ng Diyos ang makikita mo sa buhay mo. But sabi nga natin, higit sa lahat, sabi nga, bakit tayo gumigising? No? Hindi tayo gigising, maaring yung security guard, nakatapos siya, naging guro, and then tulungan niya mga anak niya, nakatapos din, but still, they will still face the daily problem ng mundong ito. Problema pa rin sila, magkakaproblema pa rin sila, and then sabi nga natin, they still need God. Let us all give the best message and the message of Jesus Christ, who is more than enough. Sa lahat, higit sa lahat ng pangangailangan ng tao, tanging Diyos lang ang makatutugon. Today, para saan ang buhay mo ngayon? Ngayon, para saan ang lakas mo ngayon? Para saan ang iyong natitirang lakas? Para saan mo gagamitin yan? Kapatid, make it worth. Make it worth living for. Make it worth for the glory of God. To bring good works to all people. Minsan nakakalungkot na ang problema ng mundo ngayon, wala nang gumagawa ng mabuti. Ano yung mabuti? Correction, rebuke, yung tinatawag nating care, yung love, acceptance. Hallelujah. Brothers and sisters, are you a prisoner of God? Prisoner of God? Samahan niyo ako. Hallelujah. Amen po ba? This is our purpose. To live it according to God's will. Sharing the gospel, not only in words, but through our lives. Yung ating patotoo ng pagtitiwala. Marami tayo pinapanalangin, but I pray that they will know Jesus more. Because everything that they need, God can provide. Amen po ba? Purihin ng Panginoon mga kapatid na wow, maintindihan natin. We have been given the mystery, and this mystery has been shared to us, and we must tell this to others. Alam natin sa mundong ito. May United Nations na samahan ng mga bansa para maiwasan ang gulo, maiwasan ang digmaan, at magkaroon ng pagtutulungan ng tao. Pero kahit may United Nation, may giyera pa rin, may away pa rin, hindi pa rin nakakaisa ang mundo. Pero dahil may Kristo, dahil may Panginoon, ang layunin niya ay hindi lang pag-isahin ang lahat ng mananampalataya sa mundong ito, kundi pag-isahin din ang mga nasa langit na kanyang nilalang at makapiling natin kasama ng Diyos sa kanyang kaharian. Yun ang misteryo ng Diyos. Hawak mo ang mensahe na magbubukas ng daan para sa tao, para makilala si Kristo at magkaroon ng kaligtasan. You have been Christian for so long. When was the last time you shared the gospel? When was the last time you lead a soul to know Jesus Christ? Amen po ba? Tayo nagreklamo tayo minsan pag di tayo napapansin ni pastor, hindi na ipapanalangin ni pastor. But I tell you, brothers and sisters, 110 million Filipinos, million of Filipinos are still lost. At marami pa ho ang nagsasuffer, nabubuhay ng walang kabuluhan, nasasayang, they are misusing, they are abusing, and that turn into useless lives. No?
So, kapatid, tulungan mo. Kung kaibigan mo yan, tulungan mo. Kung anak mo yan, tulungan mo. Kung magulang mo yan, tulungan mo. Kung kapitbahay mo yan, best friend mo, BFF mo, tulungan mo sila. Speak to them the gospel of Jesus Christ. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Are you ready to spread the mystery, the good news of salvation? Tell the world there is Savior, and that is Jesus Christ. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang umaga po mga kapatid. Huwag niyong kalilimutan. Hallelujah. Magtiwala tayo sa Diyos.